Sa pamamagitan ng pagbuga ng tubig, ang isdang lumulusong sa tubig ay nangangaso ng mga insekto na nasa mga sanga ng puno. Ang jet ng tubig na ini-spray nito ay parang matalim na palaso, tinatamaan ang mga insekto at pinapabagsak sa tubig. Upang maisagawa ang ganitong eksaktong pag-atake, kailangang magsagawa ng masalimuot na kalkulasyon ang isdang ito. Una, tinutukoy nito ang distansya ng biktima mula sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, humihigop ito ng tamang dami ng tubig, isinasaalang-alang ang pag-alon at pagbaluktot ng liwanag sa tubig. Kapag handa na, mabilis nitong pinakikilos ang mga kalamnan sa bibig upang ibuga ang tubig. Ang insektong nasa sanga ay matagumpay na tinatamaan at nahuhulog sa tubig. Ang pagmaster ng kakayahang ito ay nangangailangan ng patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Ang mga batang isdang lumulusong sa tubig ay sumusunod sa mas may karanasang isda upang matuto. Kalaunan, sinusubukan ng batang isda na manghuli ng mag-isa. Una, pumipili ito ng target, ngunit tila hindi magandang pagpipilian ang hermit crab o alimango. Habang nagsasanay ito, unti-unting dumarami ang ibang isdang nanonood, hindi para matuto kundi upang agawin ang nahuling pagkain. Paulit-ulit na tinatamaan ng batang isda ang mga insektong nasa sanga, ngunit palaging ninanakaw ng iba. Sa sobrang inis, binago nito ang estratehiya. Mabilis nitong iginagalaw ang buntot, lumulundag palabas ng tubig at diretsong hinuhuli ang insekto mula sa sanga. Dahil sa bagong paraang ito, hindi na maaagaw ng iba ang kanyang nahuli. Samantala, may isa pang uri ng isda na nakatira sa karagatan na natutong mamingwit. Ito ang malaking isdang blotched fangtooth. Mayroon itong parang pamingwit na nakausli mula sa kanyang ulo na nagmula sa isang ebolusyon ng kanyang palikpik at may pain na kahawig ng hipon sa dulo. Sa pamamagitan ng paggalaw ng pain, inaakit nito ang pansin ng posibleng biktima. Isang gutom na barakuda ang napansin ang gumagalaw na pain at inakalang ito ay totoong hipon. Dahan-dahan itong lumalapit upang kainin ang hipon, ngunit sa halip, siya mismo ang naging biktima. Kapag matagumpay ang panghuhuli, iniurong ng fangtooth ang kanyang pamingwit at muli itong ginagamit upang makahuli ng iba. Ilang isda ang naakit sa pain at mabilis silang nilulunok ng tusong mga ngaso. Ito ang mundo. Inaanyayahan kang tuklasin ang hindi pa nalalaman at masilayan ang kagilagilalas na hiwaga ng kalikasan. Salamat sa iyong pagsubaybay.